Tayo po ay dadako sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Bible po ninyo, pakitaas nga po. Pero ang gagamitin ko po ay yung ating ginagamit dito sa ating pagdi-disciple. Gagamitin po natin Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog. Okay lang po na marinig ng bawat isa. Dito po sa mga ikalawang mga taga-Tesalonica. Ang babasahin ko po ay Tesalonica 1, ang talata po ay 3 hanggang 12. Kung meron po kayong kamukha nito, sabayan po ninyo ako. At ito po ay sa Tagalog. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga pinagmamalaki namin kayo, lahat ng mga iglesia ng Diyos, dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Sa gitna ng pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo, ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa Kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niya kasama namin kapag ang Panginoong Kristo ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagablab na apoy parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patutuong ipinahayag namin sa inyo. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagtawag niya sa inyo. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad. At maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay dumako sa panalangin. Tunay nga po, O Diyos, na kami nagpupuri, lumuluwalhati, dumadakila sa iyo sa araw na ito na kami ay tinipon mo sa pananambahan. At dako po kami ngayon sa pagbubulay, pag-aaral ng iyong salita. At amin pong hinihingi sa iyong Santong Espiritu na siya magiging mahusay na guro, tagapagturo, at lalong magbibigay ng kapahayagan sa lahat po ng iyong salita, O Lord God. At o Panginoon, dalangin din po namin, O Diyos, ng lahat ng may
nakaririnig, abutin mo po, Panginoon, ng biyaya at pagpapala ng salitang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ito. Amen. Dako po tayo sa ating paksa na ating pagbubulayan ngayon, ay ito'y patungkol na sinasabi ang huling paghuhukom. Parang nagugulat tayo, huling paghuhukom na. Pero alam niyo ho, karapat-dapat na kailangan na tayo ay buhay pa, mga church, ay naririnig natin ito. Kaya mayroong paksa din na ngayon sa aking pagtayo, ang sabi ko nga sa akin din, na mabuti ito ipaalala. Ipaalala sa mga anak ng Diyos sa church. Sino po ba mga church dito? Tayo po, yung church, yung mga kumilala, tumanggap sa Panginoon sa Kristo, yung mananampalataya, ito yung mga tinawag ng mga church. Ang paksa po natin ay patungkol sa paghuhukom. At tuwing tayo ay makakarinig dito, parang naririnig natin yung kaligtasan. Paghuhukom, kaligtasan, yun naririnig natin. At yun ay mayroon sa kaalaman na sinasabi, yung kaligtasan, alam natin, kaligtasan na nasa ating kaalaman, yung kaligtasan na tayo ay magiging kapiling na ng Panginoon doon sa kaharian. Yun ang kaligtasan na minsan naaabot at naririnig. Marami ang ganon ang kalalagayan. Alam niyo po, dito po sa paghuhukom, yung paksang ito, malaman natin kung alin ba ang huhukuman. Alin ba ang huhukuman sa paghuhukom? Sa paghuhukom po, ang huhukuman ay yung kasalanan. Yung kasalanan pumasok sa mundong ito, yun ang huhukuman ng Panginoon. Huhukuman sa huling araw. Kasalanan. Kaya po, mayroong kaugnayan. Tayo doon sa paghuhukom at yung salvation na sa atin. May kaugnayan ito. Kaya para makita natin, ang huhukuman sa huling araw ay ang mga kasalanan. Kasalanang pumasok sa mundong ito na siyang sumira, nagwasak, at pumatay. Ito po yung hukuman. Kaya po, may kaugnayan, dahil ang hukuman ay kasalanan, may kaugnayan po sa huling paghuhukom at yung kaligtasan. Kaligtasan. Gusto ko pong ibalik sa atin at ipaalala kung anong meron tayo ngayon, lalo na dito sa atin, sa Christian World Center, na naandito yung ating ginagamit at tinatahak kung paano yung proseso ng kaligtasan. Na alam ko sa bawat isa sa atin, alam nyo ito na meron tayo nito. Alam nyo ba yung proseso ng kaligtasan? Yung order of salvation na gusto kong ibalik sa inyo dahil may kaugnayan, yung paghuhukom, huling hukom, at yung kaligtasan. Meron po tayo itong order of salvation na gusto ko pong ibalik sa inyo at ipaalala ito. Ang sabi po, sa huling araw, ang huhukuman ay ang kasalanan. Di ba tayo? Lahat tayo halos. Salvation. Maging tayo ay sa paghayo natin, ang kinukwento natin, yung kaligtasan doon sa kasalanan. Ngayon po, gusto kong ipaliwanag sa inyo, ibaba sa inyo, ipaalala itong order of salvation. Pakibaba nga po yung mga nakalagay dyan. Order of salvation, umpisahan po natin doon sa pagkakasala ng tao. Pagkakasala ng tao. Lahat ng tao na naandito sa mundong ito ay nagkaroon ng kasalanan. Kaya sa order of salvation, ano nga po, pakibaba, tingnan po natin, na ang tao, lahat ng tao ay namatay dahil doon sa kasalanan yun.
Kaya ang Panginoon, tingnan po natin, ang Panginoon ay ang Panginoon ay pumili ngayon nung kanyang mga makakasama doon po sa sinatawag natin New Heaven at New Earth. Ang Panginoon ay pumili, eleksyon, pagpili na kanyang makakasama. At alam natin, sa pagpili ng Panginoon, siya ay parehas. Matuwid. Matuwid ang Panginoon, parehas, matuwid, at makatarungan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sa kanyang pagpili o eleksyon, binigyan pa rin niya ng tsansa. Lahat ng tao sa mundo, binigyan na ng tsansa, yung chance na bigyan sila ng kaligtasan pa rin. Kaya ang kinuha sa kanila, ang chance na binigay sa kanila ay yung kaligtasan na pag-alis, pag-repent, pag-alis ng kasalanan, paglilinis ng kasalanan. Parihas ang Panginoon, makatarungan ang lahat-lahat ay binigyan niya ng chance. Ngunit doon sa pagpipili niya, effectual calling, sa pagpili niya, alam naman natin na lahat ay nangamatay. Namatay ang lahat dahil doon sa kasalanan. Spiritual na kamatayan at pati kamatayan na pumasok sa kanila. Kaya ang Panginoon, sa kanyang pagpili, ay talagang kailangan na ito'y mabuhay. Ay walang buhay sila dahil doon sa pangamatay nila. Ang ginawa ng Panginoon, siya na rin ang naglagay sa habag at awa niya, siya na rin ang nagbigay ng buhay dito sa mga ito. Sa pamamagitan nung sinasabi doon sa 2:8-9 ng Epeso, na kanyang awa at kanyang habag, binigyan ng pananampalataya para sila'y mabuhay. Para mabuhay. At dahil doon, sila ay binigyan ng buhay na sinabi rito, regeneration, bagong buhay na binigay sa kanila. Na kailangan bagong buhay na binigay sa kanila, may tubig. Binigay sa kanila, doon sa bagong buhay na sila'y mabuhay, regeneration, na sabi doon sa Juan 3 at 8, di na po natin babasahin, ang sabi ron, maliban na ang tao ipanganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. At yun na po yung born again, yung pagkabuhay na muli, regeneration. At doon ang hamon sa kanilang paglipat, sa kanilang pagkukumberte, alam niyo po, sabi doon sa paglipat, conversion, sinabi roon na ang hamon ng Panginoon, tingnan po natin ang hamon ng Panginoon sa kanila, yung kanilang pagsisisi. Yung hamon. Yung kanilang pagsisisi at magbalik loob sa Panginoon. Maglinis ng kasalanan. Iyon ang doon ay nakumberte. At sa kanilang pag-converte na sila, ito na ngayon ang sinabi ngayon na yung pagpapawalang sala. Yung pagpapawalang sala na sinasabing justification. Pagpapawalang sala, justification. Yung justification, ito ngayon na ang Panginoong Kristo ang siyang nagsagawa, na siya nagbura, siya nag-alis ng kasalanan. At yung sa pagbubura at pag-alis ng kasalanan, pinawalang sala ng Panginoon. At doon ang tinatawag natin justification na binigyan ngayon, iniligtas ngayon ang mga tao na sabi nga,
nagkameron tayo ng kaligtasan. Tayo naligtas. Saan tayo naligtas? Ano ang pinawalang sala sa atin? Ano ang binura sa atin inalis? Na tayo ay naging naligtas. Iniligtas tayo sa kasalanan. Kaya sinatawag tayo na tayo ngayon ay mga ligtas na. Yun ang ginagamit. May kaligtasan na. Yun ang nasa isipan, may kaligtasan na ako. Pero ito ay binura lang. Inalis lamang yung kasalanan na naandoon. Kaya doon sa pagpapawalang sala, justification, ito ngayon yung nasa atin ngayon. Na binura, inalis ang ating pagkakasala, pinawalang sala, at tayo ngayon ay mga ligtas. Ligtas saan? Ligtas tayo doon sa kasalanan. Binura at inalis ng Panginoon, at tayo ngayon sinasabi tayo mga ligtas. Ikaw ba ligtas na? Opo, ligtas. Ligtas na tayo, binura, inalis yung kasalanan. Dahil doon sa ginawa ng Panginoon, merong ginawa sa atin ng Panginoon, doon inampun tayo. Inampun tayo, adoption ang tinawag. Doon sa pag-a-adapt sa atin, dahil tayo, dating mga anak ng Diablo. Nung tayo ay nagkasala, naging anak tayo ng, lahat nagkasala, naging anak ng Diablo. Ang sabi doon sa 8:44, tayo'y inalipin ng demonyo. Nung kasala tayo, alipin tayo ng demonyo. Kaya, doon sa 8:44 na sinabi, kayo'y sa ama ng Diablo nung tayo magkasala. Pero doon sa justification, doon sa kaligtasan na ibinigay sa atin, sabi doon, sa John 1:12, ang lahat ng nagsitanggap, pinagkalooban na maging anak ng Diyos. Inampun tayo ngayon, naandun tayo ngayon, naging alipin tayo ngayon, inampun tayo ngayon ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi, kung sino man yung naligtas, tumanggap, nagkaroon ng kaligtasan, ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos na tayo inampun. Inalagay tayo na tayo ngayon ay kapamilya na ng Panginoon. Kapamilya ng Panginoon. Kaya kung pati nga yung righteousness, pati yung buhay ng Panginoon, buhay ng Diyos na righteousness, yun ang kalikasan nila. Yung kabanalan, na kailangan inilagay din sa atin. Na kailangan ganun din ang magiging buhay natin ngayon doon sa ating paglakad sa ating kaligtasan. Kaligtasan, yun ang binigay sa atin. Inadapt na tayo. At pagkatapos nung adoption, lalakad tayo ngayon ng ayon sa lakad kung ano ang meron ang Panginoong Jesucristo para sa pag-aalis, paglilinis nung atin, yung ikaliligtas lalo natin. Kaya inilagay ng Panginoon ngayon yung pagpapabanal sa atin. Kabanalan ngayon. Lalakad tayo ng ayon ngayon sa buhay kung ano ang lakad ng Panginoon na doon nilagay ay yung pagpapabanal sa atin. Sanctification. Sanctification. Yun ang lakad natin ngayon na patuloy na tayo lalakad na ang Panginoon sa ating pagsunod at paglakad natin, yun yung kabanalan na binigay sa atin na yun ang buhay doon sa piling ng Panginoon. At yun yung may kabanalan, yung naglinis at nag-ayos, yun ang may kabanalan na yun ang makakapasok doon sa tunay na kaligtasan, kaharian ng Diyos. Itong pagpapabanal sa ating sanctification at ito ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. May hininga ka pa, may buhay ka pa, habang nasa mundo ka pang ito na ikaw ay church. Na ikaw ay church. Patuloy na ikaw ay lalakad
na ang sinasabi ron, pagpapatuloy, perseverance. Yung sa order ng ating salvation, perseverance. Perseverance, sabi, pagpapatuloy natin yung paglakad natin. Na habang tayo nasa mundong ito, tuloy ang lakad natin doon sa righteousness, kabanalan ng Panginoon dahil niligtas ka lang doon sa justification, niligtas ka lang doon sa kasalanan. Pero ikaw magpapatuloy doon sa kabanalan dahil ang tunay na kaligtasan ay yung makasama ka. Makapiling ka ng Diyos. Tingnan niyo mabuti yung ating order, proseso ng ating kaligtasan na ating iniisip. At pagkatapos, ang sabi rito, nagkameron ng kamatayan, death. Bakit meron ka death, merong kamatayan? Dahil ang lahat ng tao ay mamamatay dahil doon sa kasalanan. Yung kasalanan yon ang siyang mabubulok, siyang masisira, yung kasalanan na yon. Kaya yung kamatayan na ginawa, nangyari sa atin, ito yung ibig sabihin doon sa paglilinis at nagpapatuloy tayo lumakad sa Panginoon, patay na tayo. Pinatay na sa atin yung dating buhay natin, yung dating lakad natin. Kaya nilang kamatayan, na ibig sabihin yung paglilinis ng iyong kabuuhan bilang ikaw tao, spirit, soul, at body. Kailangan yun ang lilinilis. Katawang masisira dahil yung katawan na ito na may kasalanan, hindi ito pwede pumasok sa heaven. Kaya naandon na sinasabi kamatayan, ang sabi po ng salita ng Diyos, papaltan. Papaltan yung ating katauhan, nasisira dahil doon sa kaligtasan at yung sanctification na sa atin, paglilinis, papaltan ng katawang panglangit. Dahil yung ating makasalanang katawan at natin yung kasalanan, hindi pwede pumasok sa heaven yun. Doon sa tunay na kaligtasan, hindi pwede pumasok yun. Kaya, yung kamatayang ito ay doon makikita kung paano ka lumakad, yung sanctification, pagpapabanal, na yung spirit, soul, and body, doon makikita yung glorified body, na ito yung makakapasok doon sa tunay na kaligtasan na makakasama ang Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya doon sa niluwalhati, nilakad, sanctification, niluwalhating katawan, na dinaanan ng kasalanan, maluluwalhati, pagdating doon, kaluwalhatian, naluwalhati, glorification, glorified body ang ipinalit sa atin. Yung glorified body na ito, na siyang isinaayos, na ito ang katawang makakapasok, yun ang tunay na may kaligtasan. Ang tunay pong kaligtasan natin ay ang pagkakapasok natin doon sa kaharian ng Panginoon. Sinanctify, isinaayos, tayong tao. Kita niyo ba? Mula doon sa tayo pagkakasala, at pagkatapos tayo nakakilala, pinawalang sala ng Panginoon, yung kasalanan, iniligtas tayo doon sa kasalanan na yon. Binura, inalis na ito. At pagkatapos itong mabura, patuloy na kailangan linisin ito. Linisin ito. Sanctification. Kaya, paglilinis natin, doon yung glorified body na binigay sa atin ng Panginoon, glorified body, niluwalhati na ng Panginoon. Glorification, na iyon ang siyang papasok sa kaharian na langit. Kaya tingnan po natin, tingnan po natin, ngayon ang dinidiscuss natin ngayon, di ba? Ang pinapaksa natin ngayon, ang huling paghuhukom. Yung paghuhuling hukom, doon na natin makikita. Yung order of salvation, doon na natin makikita ito. Di ba doon
sa order, doon sabi doon sa paghuhukom, ang huhukuman ay yung kasalanan. Yung kasalanan ito ang huhukuman ng Diyos. Pero sino ba yun? Ang tao ba yung nagkaroon ng kasalanan? Napasok ba ang kasalanan sa mundo at sa tao? Ang huhukuman, sa huling paghuhukom, ang huhukuman ay ang kasalanan. At alam niyo po, sa paghuhukom na yon, sino ang maghuhukom doon sa kasalanan na yon? Sino ang huhukom? Sabi po, salita ng Diyos, ang huhukom ay ang Panginoong Hesukristo na siyang binigyan ng Ama sa langit na siya ang huhukom. Sino pa yung kasama niya pagdating doon sa paghuhukom na yon? Ang kasama ay yung Ama sa langit. Ang Diyos ay kasama doon sa paghuhukom. At kasama rin doon sa maghuhukom itong mga apostoles. Bakit itong mga apostoles ay kasama? Dahil itong mga apostoles na ito, pagkatapos na makakilala, sila ay nagpatuloy at napapunta doon sa kabanalan, yung mga apostoles na ito na nagpatuloy. Ganon din sino pa yung mga huhukom na makakasama ng Panginoong Hesus, ng Ama sa Langit, ng mga apostoles, yung mga banal. Alam mo ba kung sino yung mga banal na ito? Nakamukha rin ng mga apostoles na ito'y nagpatuloy. Nagpatuloy nang binigyan sila ng kaligtasan, nang binigyan sila ng kaligtasan, sila'y nagpatuloy na tinawag sila ng kabanalan. Ang tawag sa atin, anong tawag sa atin? Church. Yung may kaligtasan at tumanggap ng kaligtasan, church tayo. Mga church tayo. Pero ang sabi rito yung hahatol, yung may kabanalan. Yung kabanalan. Kaya ito ang dadating, sila ang hahatol sa pagdating. Pagdating yung huling araw na sinasabing paghatol, paghuhukom. Paghukom. At sino naman po ang siyang hahatulan para makita natin? Ayon po sa sinabi ng salita ng Diyos sa Biblia, nakalagay doon, sino ba yung hatulan? Yung mga anghel. Sino yung mga anghel? Anghel na si Lucifer, kasama ang kanyang mga kampon. Bakit sila ay hahatulan? Sila ang siyang nagpasok ng kasamaang kasalanan sa mundong ito. Sila ay hahatulan. At ang hatol sa kanila, sila nagpasok ng kasalanan. At ang hatol sa kanila, guilty. Na ibig sabihin, guilty, ang parusa sa kanila ay guilty. Dahil saan? Doon sa kasalanan, at ganun din yung kanilang pagsuway, at ganun din yung kanilang pag-upos, pagkontra. Saan? Sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Yung pagkontra nila, ang hatol sa kanila ay guilty. At ano ang meron sa kanila? Ang hatol na buhay na walang hanggan doon sa pagdurusa ng kahirapan. Yun ang hatol sa kanila. Wala silang chance doon sa ginawa nila. At sino pa yung hahatulan? Hahatulan yung mga tao na nagpartake din ng kasalanan, na sila din ay humalo doon sa kasalanan. Di ba sinasabi sa salita ng Diyos, pag tayo naghahatid ng gospel, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lahat ng tao, Old Testament, New Testament, lahat ng tao ay hahatulan ang mga ito. Hahatulan ang mga ito. At alam niyo ba, ang hatol sa kanila, ang sabi ng Biblia, yung mga tumanggi, umayaw, tinanggihan, nireject, yung alok sa kanilang paglilinis ng kasalanan, nireject. Nireject nila ang salita ng Diyos. Nireject nila ang Panginoong Hesus na siyang nagbibigay ng kaligtasan para sa mga tao. Kaya ang hatol sa kanila, guilty. Anong guilty? Buhay na walang hanggan din ang mayroon sa kanila. Buhay na walang hanggan na pagdurusa doon sa kahirapan. At alam natin, meron dalawang buhay
na meron dito. Doon sa gumawa na hindi mabuti, unrighteous, buhay na walang hanggan din. Kay Satan, buhay na walang hanggan din. Nakapiling doon sa kadiliman na paghihirap. At buhay na walang hanggan doon sa mga righteous. Yung may mga kabanalan. Buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoong Jesucristo. At bakit ba? Sino pa pang hahatulan? Hahatulan din. Sino pa raw? Sabi sa Bible, hahatulan din yung church. Sino ho ba yung mga church? Para tayo nakukuha. Sino ba yung mga church? Di ba tayo yun? Bakit kasama tayo? Dahil sabi sa paghatol, lahat ng tao na nabubuhay at naandito sa mundong ito, hahatulan tayo. Kahit tayo ay binigyan ng kaligtasan doon sa kasalanan, ay buhay pa tayo. Buhay pa tayo. Church, humihinga ka pa ba? Humihinga pa ba tayo? Kaya nga hatulan ay pati ang church. Tingnan nyo ho. Church tayo. Nung tayo ay ma-encounter natin at makilala natin ang kaligtasan, ang sabi ng salita ng Diyos, binura, inalis yung kasalanan sa atin. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung kasimpula yung dumi ng ating pagkakasala, ang sinabi ng Panginoon na ito'y ginawa niyang puti. Nakatulad na isang niebe. Nung tayo ay makakilala, kailan nga ba ako nakakilala? Halimbawa lang natin, 1986, nung ako'y makakilala sa Panginoon. Pero nabuhay pa rin ako. Buhay pa rin ako. Church ako ngayon. Pareho tayo, mga church tayo. Yung binigyan ng kaligtasan, iniligtas ng Panginoon, tawag sa ating mananampalataya. At ang tawag sa ating church. Yung minsan nga, tinatawag pa tayo saints eh. Tawag sa atin, katawagan sa atin. Noong tayo ay tumanggap at kumilala sa Panginoon, nabuhay pa rin tayo. Kasi ang sabi ng Bible, hahatulan. Hahatulan ang tao ayon sa nabubuhay siya, at kung ano ang ginawa niya, yun ang hatol na ibibigay sa kanya. Church, kalakasan po ito sa atin, hindi kalungkutan. Itong isinasabi ko po sa inyo, na lalong maging malakas tayo sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Pinaalala po ito. Maigi tayo ngayon, humihinga pa tayo, lumalakad pa tayo, narinig natin yung paalala ng Panginoon. Katulad ko, noong ako'y nakakilala, 1986. Ilang years na ba ako ngayong nakakilala sa Panginoon? 38 years na ako. At buhay pa rin ako ngayon. Pero kasama rin pa rin ako sa paghatol. Dahil nakahatulan ang lahat pati church. Pero tingnan niyo pong mabuti. May pa siguro, hindi naman tayo nawala sa mundong ito. Nung tayo nakakilala, naalala ko tuloy ang kapatid na Albert. Nung tayo nakakilala, nung sinabing nakakilala tayo, binigyan tayo ng kaligtasan sa kasalanan, ligtas tayo sa kasalanan. Binigyan tayo ng kaligtasan sa kasalanan, nawala na tayo sa mundong ito. Sigurado kasi binura na lahat, nasa righteous ka, may kabanalan ka. Kung nawala ka, yun na siguradong halika sa aking piling. Walang kasalanan. Pero ako sabi ko sa inyo, 86 na ako nakakilala. Patuloy na andito ako, nakatayo pa nga sa harapan niya. Kaya sabi, paglilinis araw-araw. Alam niyo po na ito naging problema ngayon ng church. At tayo nga, itong Christian World Center ay nabuo na tayo may mission na ipaabot natin din sa mga church na kikala nila yung kaligtasan ay nasa kanila na. Kaya alam mo yung church, napakatamad. Ayaw nang kumilos dahil ang nasa isip nila, okay naman kahit na hindi ako humayo, ako naman ay ligtas. Kaya nakikita po natin, sa loob ng church, meron pa bang pag-aaway? Meron pa bang tampuhan dyan?
Galit-galit. At minsan, nambubuli pa nga tayo eh. Akala natin na ano sa atin, sasabihin natin, yung mga yan, mali ang kanilang katuruan. Ay, mga ganyan, sinasabi natin, ibang reliyon, tinutulig sa natin. Gumagawa tayo, binubuli natin siya. Binubuli natin mga ito. Kaya ayaw nang kumilos. Dahil pag kumilos sila, ligtas na ako. Parang yun ang nasa kanilang isipan, kaya sila'y nananatili na. Doon na rin sila sa kalalagayan. Ayaw na nga na, mga tamad na nga eh. Yung ating discipleship, akala nyo ba? Yung ating discipleship, yung ating ginagawa rito, pagsunod yun. At yung ginagawang yun, ang ginagawa natin yun, ano pa pinag-aaralan natin doon? Di ba ituturo natin sa mga taong ito na tutungkol doon sa kanilang buhay na andito sa mundo para sa kamanalan? Minsan, yun po ang ginagawa natin sa discipleship. Minsan, labasan litid. Labasan litid. Yung pastor na tumatayo, sinasabing, tayo ay mag-disciple. Okay na ako, kahit na siguro ako hindi pumunta ron. Okay na ako dahil ang nasa isipan nila, ang kaligtasan na sa kanila na. Ang kaligtasan ay sa kanila. Alam niyo po, church, sa buong mundo, hindi lang sa atin dito, nandito naman, nakalagay din sa Bible, ang chapter 2 at chapter 3, nasa pahayag, na hindi ko na-discuss sa inyo, nakalagay dyan ang pag-uugali ng mga church. Hindi po na ito sa ating church. Sige, isama na rin natin para nalaman natin ngayon kung anong kalalagayan natin bilang church. At minsan, alam niyo ho, ayun, nararinig natin kahit salita rito, alam niyo yung mga binababa ng pastor, dito, sa gawa ng mga manggagawa, at tayo ngayon ay sa Romans na halos nangangalati tayo. Anong sinuturo sa atin dito? Ang sabi rito na yung righteousness. Lagi na rin natin, righteousness. Kabanalan. Dahil justification na iligtas na tayo dun eh, walang sala eh. Ang kapatuloy ngayon, yung ating kabanalan, yung righteous na yan, yun ang makapasok sa langit dahil hindi doon makapasok ang kasalanan. Doon sa tunay na kaligtasan natin, hindi pwede doon makapasok. At alam niyo tuloy, sa church, tamad na, ayaw nang kumilos dahil may kaligtasan ako. Minsan nga, sabi natin, narinig natin dito, salamat sa Panginoon, at inaabot ko pa rin yun. Inaabuso nyo na ang pagpapala, biyaya at pagpapala ng Diyos. Paano naaabuso ito? Dahil yung mga professing Christian, nagkukunyaring church, nagkukunyaring Kristiyano, yun ang mga professing na kunyari nakakilala sila, o nakakilala nga sila, pero hindi naman ginagawa at sinusunod yung kanilang pagkakilala. Kaya minsan sinasabi natin, inaabuso na halos, naaabuso na, yung mga professing Christian, naaabuso na doon sa loob ng church. Nasabi nila, kahit naman ako ay magkasala ng magkasala, anong inaabuso nila? Mabiyaya naman ang Diyos. Kaligtasan nila, mabiyaya naman ang Diyos, kahit ay gumawa ng pagkakasala. Nilang inaabogado yung sarili nila sa pagiging kuwan. Dahil baka siya ay professing, ginagawa pa rin niya yung hindi mabuti. Kahit naman ako, yun ang malimit na tanong, kahit naman ako yung magkasala, mabiyaya naman ng Panginoon, alam naman ng Diyos sa akin yun. Oo, alam ng Diyos yun, na ikaw ay sumusuway, na ikaw ay gumagawa ng kasalanan, at itong kasalanan ito, hahatulan. Nakita po natin. Okay na. At mahilig pa yung magtatanong, mga nagtatanong na sa church. Ang tanong nila, nawawala ba ang kaligtasan? Yan. Nawawala ang kaligtasan. Yan, malimit na tanong ka, pinag-aawayan, argumento. Kung sa inyo itatanong, mga kapatid ko, nawawala pa ba ang kaligtasan? Parang ayaw sumagot. Nawawala pa ba ang kaligtasan? Argumento yung nangyayari.
Tandaan po natin na ang kaligtasan ay hindi na mawawala sa atin. Bakit? Nung tayo tumanggap at kumilala sa Panginoon, doon sa justification, pinawalang sala na tayo. Nung pinawalang sala tayo, niligtas na tayo doon sa kasalanan. Pero tandaan po natin, kung ikaw ay destino, na ikaw ay professing Christian, hindi ka nagpatuloy, ang hahatulan sa atin ay kasalanan. Kung ikaw ay madestino ka pa doon sa sinasabing buhay na walang hanggan, na ang kapiling, buhay na walang hanggan, na pagdurusa, paghihirap. Hindi mawawala na yung kasalanan, dala-dala mo yun. Dahil dito pa, pinatawad ka na ng Panginoon. Ay, paano nga yan? Inabuso mo pa eh. Nagpatuloy ka pa. Tandaan natin yung order ng salvation, di ba? Na kailangan ikaw ay magpatuloy doon sa kaligtasang nasa iyo. Dahil ang pagpasok ng tunay na kaligtasan sa kaharian ng langit, kaharian ng langit, may kabanalan, righteous. May kabanalan, righteous, yun ang makakapasok sa kaharian ng langit. Makakapasok sa kaharian na langit. Tingnan nyo. Kaya hindi na mawawala. Sabi mawawala ang kaligtasan. Hindi na mawawala ang kaligtasan dahil doon sa order of salvation na nakita natin, justification, pinawalang sala ka. Pinawalang sala ka, magpatuloy ka. Dahil ang sabi, ang Diyos ay banal. Narinig natin ngayon, kaya magpakabanal tayo. Ang Diyos ay banal, kaya magpakabanal tayo. Na ibig sabihin, magpakabanal tayo, walang kasalanang makapasok sa kaharian ng langit. At alam niyo ba sa kaharian ng langit? May sinasabi, narinig natin, mahirap pumasok. Mahirap pumasok sa kaharian ng langit. At iilan lang makapasok. Bakit gano'n ang statement na sinabi ng Panginoon? Bakit gano'n sinabi niya? Dahil kaya makipot at maliit ang pintuan ng langit dahil kung may dala-dala kang kasalanan, hindi mo sinaayos sa habang tayo nandito. Pagsasaayos pa hanggang nandito tayo, hindi mo sinaayos ito, sabi hindi nga makakapasok sa kaharian ng langit. Alam niyo ba, sabi sa pahayag, nabasa niyo na rin siguro yun, ang bagong langit, new heaven and new earth, meron ito pintuan na napakalaki. Ayon sa salita ng Diyos, ang sukat nito mula dito, sabihin natin malapit na sa Baguio, 1 dahon lang yun ng pintuan na laging bukas, 12 yun. Ngayon kung isipin natin, kung ating isipin, kasya ka ba doon kung papasok ka? Kasya, kahit siguro milyon na sabay-sabay na pumasok doon, pasok. Ay bakit sabi makipot? Ito ang lalakit. Dahil kung tayo ay naandun pa rin sa kasalanan, hindi makapasok kahit katiting doon sa kasalanan sa langit. Kaya natandaan nyo, dito pa lang, itong Biblia, ito yung paalala sa atin, buhay natin dito. Kaya kung anong sinasabi dito, sundin natin. Kung sinasabi dito, para yon ang tinatawag natin ng kabanalan. Pagsunod. Pagsunod. Pagsunod kung anong sinasabi ng sola scriptura, sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba sa Bible, ewan kung nabasa nyo na po ito, na naandun din. Nagbabasa po ba tayo ng ating manual ng buhay? Na ito, habang tayo nandito, pagdating natin sa heaven, di natin kailangan to. Dahil dito lang ito sa mundong ito. Yung prayer natin, di na natin kailangan ito sa heaven. Dahil dito lang ito. Doon, kausap natin, prayer, kausap po ng Panginoon. Ay, dito naman, yung Biblia, hindi na natin kailangan dito ito. May nakalagay po sa Biblia, ano sabi? Kung ang iyong kamay, kung ang iyong kamay, yun nagiging sanhi sa pagkakasala, mabuti pang putulin mo na. Nasa Bible po yan. Putulin mo na
Mas mabuti pa pumasok sa karya ng langit na putol yan, na wala kang kamay. Meron pa isa, sinabi. Makita natin na ito ay paglilinis sa atin habang tayo naandito. Dito lang, ito narinig natin. Pag ikaw nandun, hindi mo narinig ito. Ang sabi pa, ang iyong mata ay nagiging sanhi para sa pagkakasala. Ano sabi? Tanggalin mo na yan. Mabuti pa pumasok ka sa langit ng walang mata. Hindi po ibig sabihin nun, dito pinaalala sa atin. Sa ating church, sa ating naandito, at tayo nagbabata pa, sa atin ito, kinakausap tayo ng Panginoon para dito. Na sinasabi, kung ano pa ang mga sanhi, nandito tayo sa mundong ito, kung ano pa yung mga sanhi sa iyo, para doon sa tunay na kaligtasan, kaharian ng Panginoon, ngayon pa lang alisin mo na. Uy, yung mata ko, nagagamit, pang-chichismis, nagagamit. Ay, ibig sabihin, ito naging sanhi. O para ako'y magkasal. Ay, huwag mo na. Sabihin, tigil mo na. Putulin mo na. Dahil doon sa kaharian ng langit, walang kapiraso, walang katiting na makapasok sa kaharian ng langit. Nakita po ba natin? Ito po, ngayon, salamat sa Panginoon, at yung paalalang ito, nandito pa tayo, humihinga pa. Kasi pag tayo nandito sa harap ng Panginoon, dalawa lang naman yun eh. Pag harap natin sa Panginoon, marinig natin. Marinig natin. Isang good and perfect servant. Halika, pumasok ka sa aking piling. Mahirap naman kung marinig natin. Marinig natin. Na sinasabi, magsabi natin doon, nasa pintuan ka na. Tapos sasabihin sa'yo, sabi sa Bible, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala, mapaggawa ng mga kasalanan. Gusto pumunta sa kaharian ng Panginoon? Lumayo ka. Panginoon, di ba ako doon? Ang galing-galing ko manalangin. Ang galing-galing ko. Kung parang albularyo pa nga na, pag pinanalangin ko, gumagaling. Ang sabi niya sa kanya, professing Christian, nagkunyari. Sabi ka, tayo mga Christian, lumayo ka sa akin. Di kita kilala. Kaya nakikita natin kung ano sa atin. Maganda po na narinig natin, nakita natin. Ito, alam niyo, itong binababa ko sa inyo, ito po yung subject. Subject po ito, na kung kayo mag-aaral sa MC, na andyan po yan. Magiging malinaw na malinaw lalo. At alam niyo ho, ganun din. Doon sa ating discipleship na ginagawa, ito po ay pagsunod. Pagsunod na lalong malaman natin na habang tayo ay nasa mundong ito, lalo tayong lalago. Na pagdating natin doon, wala akong nagsabi sa akin yan. Nagsabi sa akin yan. Kaya alam niyo church, sino po yung mga church? Parang ayaw na magtaas-taas. Parang church. Maganda nga proseso, narinig natin. Ito po ay lalong kalakasan sa atin habang tayo na andito pa. Kasi kapag tayo wala nang hininga, natanong natin, kala ko ba Christian yan? Saan ba pupunta yan? Yan. Mga tanungan. Pero ngayon, sabi ko sa inyo, maganda ho, ang ginawa ng Panginoon na tayo nandito pa at narito, naririnig natin ito. At kalakasan nga lalo sa atin. Church! Pakiamin nga po yung mga church. Amen na lang. Church, na tayo nandito pa, tayo kinakausap ng Panginoon. Tayo pinaalalahanan. Dahil doon sa paghuhukom, yung mga anghel, sila Lucifer, sila Juan, hatol na. Wala nang pag-asa yun. Wala na. Yung mga nauna, yung mga Old Testament, New Testament, na na-reject nila, hindi nila kinuha yung paglilinis, yung justification. Sabi na Juan, hatol na rin. Kaya sino ngayon, ang sabi, hatulan din, pati church, ay tayo na andito, buhay pa ho ba tayo? Buhay pa ho ba tayo? Hindi ko pa kagalitan yung mga amen. Ngayon, pumapayag po ako. Buhay pa ho ba tayo?
Church, ito ang ating kalalagayan. Yung order ng salvation, ito yung buhay natin. Dahil ang sabi sa paghuhukom, para alam na natin, sabi sa paghuhukom, dumating ang huling paghuhukom, ang hahatulan ay ang kasalanan. At tayo ho, ay napunta tayo ngayon, tayo ginawang mga church, ito po ay nagpapaalala sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, mga church, na kapag sinasabi lagi, ay hindi na ako pupunta dyan, hindi na ako gagawa, hindi na ako pupunta sa ministry. Hindi nyo alam na yung ministry, yung mga gawain, pagsunod ho ngayon Pagsunod ngayon, yung mga gawain na tayo pumupunta roon, nagawa natin, pagsunod po yun. Yun, pagsunod natin, yung mga gawain na ginagawa natin ngayon bilang Kristiyano, ito po yung tinatawag na reward ng Panginoon. Ano bang reward na matatanggap natin? Maunawaan natin. Anong reward? Reward na buhay na walang hanggan, tunay na kaligtasan sa Panginoon. At gusto pa natin, maraming reward ang bibigay. Pag naando na, malalaman mo na yung mga reward at award mo. Para mga estudyante na kumuha ng reward at award. Reward, unang-una, sa ating ginagawa, ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. At yung award, pag naandun, doon mo malalaman yung mga award. May mga award pa po na ibinibigay. Mga kapatid, pinaalala sa atin, sa huling araw, para hindi na tayo matakot, kasi pag tayo huling araw, ano kaya? Ligtas nga kayo? Ligtas nga kaya ako? O ano? O ako kaya ay di saan pumunta? Ngayon, alam na natin. Salamat sa Panginoon. Dito sa church ay ginagamit na rin natin. Meron tayong proseso kung papaano yung kaligtasan. Order of salvation. Salamat sa Panginoon, ang araw na ito ay binuksan at binigyan tayo ng paalala ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, O Diyos, na kami nagpupuri, lumuluwalhati, dumadakila sa iyo. Salamat na sa araw na ito na yung pinaalala sa amin. At malinaw po ngayon na yung amin narinig, hindi po sa amin magdudulot ito ng katatakutan, kundi ito po, Panginoon, ngayon bilang kami church, ay ito'y magiging kalakasan lalo, Panginoon, sa amin, na kami ay magpatuloy kami, O Lord God, sa iyo, hanggang doon po, Panginoon, sa sukdulan na tunay na kaligtasan sa iyo, Panginoon. Kaya, O Lord God, narito po, Lord, ang aming dalangin na ibigay mo sa aming Panginoon, na lalo, O Lord God, ang panalangin namin na bigyan pa lalo kami, Panginoon, ang kaalaman, karunungan pa, kung paano, Panginoon, yung aming paglakad pa sa mundong ito, habang kami po ay nasa mundo pa, na kami ay binatawag ng mga church. O Lord God, salamat po sa iyo. Sa araw na ito, pagbibigay mo sa aming Panginoon ng pagpapaalala. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ito. Amen.